bahay namin sa kung kaninong bahay na, konkreto. Pagka masyado ng malakas yung hangin, talagang, ayun, makikisuyo na, makikitira na kami, makikisilong sa kapitbahay na semento yung bahay, no? Kasi nung una, hindi niya naisip, itinali niya yung bahay kubo namin sa puno. Noong nahipa ng hangin, tumumba yung puno, di sumama yung bahay namin. Totoo po yan. Totoo yan, na kwento. Kasi, ewan ko, bigla ko naalala tong mga to. Okay lang ba? bigla ko naalala magkwento sa inyo. Kasi alam ko siguro may iba sa inyo nakaka-relate dyan. Maaari nakikita nyo yan, di ba? Sa mga probinsya natin. At ganun talaga yung nabuhay kami po na tawag sa atin, di ba, yung below poverty line. When you say below poverty line, sinasabi nga sa atin, naku, hindi man lang kami makain ng 3 beses isang araw. Yung po, hindi na bago sa akin yun. Kasi sa amin, mabuti kung makakain kahit 1 beses isang araw. Oo, kasi ganun nga talagang buhay noon sa amin. At saka, isa pa, alam niyo po, lumaki ako na masama ang loob ko sa nanay ko. Masama ang loob ko sa magulang kasi I think natural sa tao yung laging mapaghanap, naghahanap tayo ng pagmamahal, feeling natin talaga hindi tayo love, no? Pero somehow noon na i-compare ko kasi yung buhay ko sa ibang mga anak na katulad ko. Kasi sabi ko, bakit ako laging pinapalo? Lagi akong talagang yung medyo kaiba. Kasi ang mama ko may pagkabayolente. Binapatulan man ako ng gunting, ganyan. So, hindi ko maintindihan yun. So, siyempre, tumanda akong anger, bitterness, galit yung nararamdaman ko. Tsaka kasi, palibasa, meron siyang, siyempre, tumanda na ako, saka ko naunawaan, especially when I became a Christian, when I came to know the Lord and I read the Bible, as you grow in the Word, naiintindihan mo kung bakit siya ganon. Diba? Doon mo lang malulukbak. Bakit ba? Ano bang pinanggalingan? Bakit ba nagkaganon ang magulang ko? Ang mama ko po, hindi siya nakapag-aral, kahit grade 1. Pero natuto siyang magbasa at magsulat. Sarili niyang sikap talaga. Kaya noong nag-aaral na ako, ayaw niya akong umabot ng grade 6 kasi total daw, umabot na ako ng grade 5. Okay na raw yun. So, ibig sabihin, hindi talaga mahalaga. Kasi nga, parang wala namang kaming alam. Lumaki ka sa baryo, wala namang nakikita, wala ka TV, wala kayong kuryente. So, talagang very limited. But I believe the Lord really has bigger plans. Meron talagang nakahanda ang Panginoon kung saan kanya dadalhin. Kasi malay ko bang makarating ako sa syudad at makarating ako ng Maynila. You know, it was so sudden because during that time na nadala akong Maynila, by the way, I finished grade 6 up to now. Totoo yun. Malaki yun kasi wala pang gumraduate ng grade 6 sa pamilya ko. Ako lang. Praise the Lord. Totoo yun. Oo. Kaya, nung nagkaanak naman ako, nangarap talaga ako na mapag-aral mga anak. And by the way, now I have two graduates sa college. One is a US Navy, one is a tenor. He is a music conservatory graduate and is part of the Filipino tenors now, no? And one is an HRM 3rd year. So, Fitel, ano na siya ngayon? On-the-job training, OJT. Wala akong malay doon, basta ako ako nabigay panggasto sa eskwela, allowance, pero hindi ko alam na yung mga ginagawa. Hindi ko matanong. Kaya nga si Brother Ricky nung tinanong niya, itong ganito sa music, alam mo, anong tawag doon? Sabi mo, mga 5 something. Ko wala, brother. Kung ano lang yung pinarinig mo sa akin, yun lang. Yung alam ko, yun lang kakantahin ko. Huwag mo kong pagbibitin, huwag mo akong pagbilang-bilangin. Hindi ko alam anong downbeat, anong upbeat. Hindi ko talaga alam yan. Basta ako kanta lang ako ng kanta. Kung ano yung, I go by the feel and I know that the Lord has given that talent for that purpose. Amen. Diba? At saka talagang, you know, the Lord has so set me free na wala akong hiya, totoo. Sabi niya na, no, I'm not ashamed to say, I am a Christian, to speak about the gospel. I am not ashamed because, anong meron? Anong pwede ko ipagmalaki? Walang-wala naman talaga ako. Wala akong may pagmalaki except that I am saved, that the Lord has pulled me out from the pits, that the Lord has set me up on the rock at pinagtibay niya ang aking pagkatao sa pamamagitan lamang ng banal ng dugo nating Panginoong Jesus. It is only by the grace of God kaya ako nakakatayo sa inyong harapan dahil kung titignan ko po yung kakulangan, titignan ko kung saan ako nanggaling, mahihiya ako. Kasi kung sino-sino yung mga taong hinaharap ko, pero you know, yung strength, yung boldness, it can only come from the Spirit of the living God. Hindi kaya ng tao yon. Talagang galing lamang sa ating Panginoon, mga kapatid. Alam nyo, nung nag-grade 5 kasi ako, kinuwento ko kay Brother Ricky kahapon. Brother Ricky.
kami kumakain ng sinigang. Nung grade 5, kaya sabi ko hindi rin kumpleto yung elementary education ko kasi po, nung grade 5 ako, namasukan ako bilang katulong na rin teacher. No? So, I was serving the family of my grade 5 teacher. So, may grado akong pumapasok pero actually doon ako sa bahay niya. Kasi nag-alaga ako ng 3 bata. Yung bata, isang maliit, noong araw hindi pa naman uso ang diapers. Hindi pa uso ang mga pampers, ganyan. Kaya, ulagi. Unya to. Tapos, pinagsasaing ako, ang kanilang saingan is electric. Electric na lutuan. But nag-aaral ako hanggang 11 years old, I didn't have slippers. So, naglakad ako, nakapaa ako. So, imagine, I was standing sa semento, tapos saing ka sa kalan na kuryente, tapos ang sandok kong pangsugkay, kutsara. You know, this was in Bulacau ako, lampas ng tulay yung bahay ng teacher ko. Habang ganyan, alam kong nanigas akong talagang, yung power ng kuryente, hindi ko alam paano ako aahon. Ganun kalakas. Sinong tutulong? Ako lang mag-isa doon. Wala naman tutulong. Maliit na bata. But I just said in my mind, merong Diyos. Alam ko, merong God. Alam ko, si God, andyan, tutulungan ako. God, basta tawag lang ako, Diyos ko, ganun. Alam nyo, yung lakas ng pagkaahon ko doon sa kaldero, gumulong ako out of the house. Gumulong ako, nakarating ako ng poso, parang bola. Paano mangyayari yun? Kaya sabi ko, I was just sharing that to Brother Ricky yesterday. Sabi ko, it can only be God's hand that pulled me out of that situation. Kasi so many times pala, gusto na akong patayin ng diablo talaga. Kaya lahat naman ng kinrait ng ating Diyos amang nasa langit, gustong sirain ng kaaway, di ba? Gustong kaaway ng diablo. Pero it is the love of the Lord and His protection at yung kanyang talagang salita ang mananatili because our God is forever. He is eternal. He is our Father na nagmamahal sa atin at kailanman hindi na tayo nakalikuran, hindi na tayo pababayaan. And from that time, napunta ako ng Manila, parang sa gitna ng pag-aani ko ng tubo ng mais at mani at palay sa Cebu. Bigla kang dalhin ng Manila, mapunta ka doon. Di ba? Parang alabasan, bago. Kaya, when I came out on television, lagi akong, yung parang napapahiya ka palagi kasi mali yung mga yung accent ko, matigas. Noon si Connie Reyes at si Helen Vela, magsasalita ako sa TV, sa student canteen. Tatawa sila, gumugulong na sa sahig ng tawa na hindi ko alam bakit sila tumatawa. Tumatawa, ako naman ganyan, di ba? Pag wala ka alam, wala ka talagang alam. Tawa. Kasi yung kanta ko noon na pinopromote, ginawa ni Levi Celerio. Sabi nila, sino nag-compose ng kantang ito? Sabi ko, si Levi Celerio. Tawa talaga sila, malay ko ba? Di ba? We Visayans, we only say, we don't have A, E, I, O, U. We only say A, I, I, U, U. Diba? So, that's why... ang bait talaga ni Lord. Talagang meron siyang mga inalaw na danasin ko para pagdating ng panahon na ganito. Talagang, hindi ko siya kinakahiya. There was even one time na, when I said this, na sabi ko, kasi lagi kang Bisaya, ganyan, matigas ang dila. Sabi ko, paano ba aralin ang dila? So, one time, I said this, my accent is not a defect. It is my identity. But you know what? Who was blessed when I said that? You remember the spokesperson of former President GMA, Serge Remonde, he's Cebuano. And if you notice, matigas talaga yung salita niya. He was so blessed that he was not ashamed when he was asked to be spokesperson. Kasi tigas po siya magsalita, di ba? So, that line that I shared, freed him from that worrying, mahiya ako kung ako saan ako galing. So, I tell you, hindi ako talaga nahihiya dahil ang Panginoon, pinulot niya ako kung saan ako niya pinulot na pangit na lugar, na kung anong karumihan nandoon ako. The Lord saved me when I called out to Him. Amen. Talagang kailangan mo lang talaga tawagin ng Panginoong Jesus. Walang ibang paraan. Kahit ano pang style natin, kahit ano pang gawin mong kung ano-ano. Ang dami ko na kayang ginawa. Pero wala, hindi uubra. You only need the Lord Jesus Christ in your life. The Lord Jesus.